Happy New Year! Good morning din sa inyo, Karol. Ayun. At Happy New Year din sa lahat ng ating magiliw na taga-subaybay. Ayan, siguro ka, Dani, nakapagpaputo ka na rin. Dito lang sa loob ng bahay, Karol. Oo. Kasi bawal sa labas eh. Kami ni Kawili, ano lang, natorotot. Mahirap yan. Toroto. Ay, iba pala tunog nun. Ngayon, Karol, ito nga, papuputukin ulit natin, Karol. Ito yung ginagawa natin pagtarakay doon sa mga taong may hawak ng Certificate of Title na walang pinagbabasihang titulo. Ayun. Ngunit ito, Karol, ang lakas ng loob na magsampa ng kaso sa korte para paalisin itong mga taong nakatayo o nagtayo daw ng kanilang bahay doon sa lupang inaangkin nitong nagmamay-ari daw ng lupa. Ayun. Ayan, Karol. Kasi ganyan talaga, Karol, ang mga karanasan natin. Katulad nga nung na itinalakay natin kahapon yung nagbebenta ng lupa. Nasa kanila raw yung kalupaang yun, pero tinalakay natin na itong binibenta nila, bagamat hindi pa ito nagsasampa ng kaso sa korte, Karol, dahil naniniwala yung mga tao na itong kanilang OCT ay talagang matagal ng kansilado. Sapagkat ang kanilang pinangahawakang TCT na nanggaling doon sa OCT, Karol, na issue ito panahon ng Kastila, panahon ng Amerikano na. Kasi nakalagay nga ron na ating pinaliwanag kahapon, it is further certified that said land was originally registered on, di ba, Karol, yan? 1917 ba yung, Karol? Yung ating kung kahapon, pinaliwanag kahapon. Nakita natin, Karol, na yan hindi na panahon ng original registration ng panahon ng Amerikano. Ibig sabihin, Karol, kung sinasabi nilang original registered, 1917, Karol, wala nang Karol, original na registration na ganap nung 1917. Kaya dito, Karol, 1913, August 7, 1913. Sapagkat ang original na registration, Karol, naganap panahon nga ng Kastila. At yan ay pinaliwanag natin kahapon kung ano ibig sabihin ng original registration. Ibig sabihin, itong pagkaka-issue, nitong certificate of title na ito, Karol, walang pinagbasihang titulo ng lupa. Kaya yan, pinakancel ga ng mismong gobyerno nagpa-cancel nito, Karol Biro nyo, napakarami niya, from OCT 01 to 100,000 dahil nga nalaman ito mga nagsiyasat ukol dito na nasa gobyerno na mga ito pala walang pinanggalingang titulo ng lupa. Kumbaga, walang sinesertify na titulo. Walang sinesertify na titulo, Karol. Ito mga ito. Kaya dito, Karol, hinalungkat natin mabuti na bakit ito walang sinasabi nilang probative origin. Ayun pala, Karol, dito sa pinagtyagaan natin pagsasaliksik, nakita natin na walang titulo ng lupa. Na yan yung mga Spanish title. At doon, napakalinaw na isinasaad doon sa sertipikong yan, Karol, na talagang ayan ang traceback na ibig sabihin, talagang matutuntun mo kung itong sertipikong ito ay may pinanggalingan titulo ng lupa. At ito nga, yung binanggit ko sa inyo, nakalagay doon, it is further certified that said land was originally registered on 1913. Karol, original registration, wala na naganap na dito sa panahon ng Torrent system, panahon ng Amerikano. Ayun yung Karol. Ibig sabihin, wala silang titulo ng lupa. Ayun yung Karol So ngayon, napakalinaw na ito palang mga naghahain ng mga ejectment case na gusto magpademolish dito sa mga kaawa-awa nating mga kababayan, Karol, sa korte, Karol, ayan pala ay hindi dapat pansinin ng korte kung ang korte talaga, ang judge, ay may kaalaman dito sa mga pangyayaring ito, Karol. Dahil nga, Karol, ang judge ay walang kaalaman ukol dito, yung naghain ng kaso, Karol, pinalidate ang certificate of title at ito ay nakasaad doon sa kanyang ginawang desisyon na ito ay ginagawa niyang isang pag-aari ng lupa, itong sertipikong ito.
Ayan, Karaol. Kaya dito, Karaol, nakakapagtaka sapagkat, hindi naman kailan talaga kinilala na isang certificate of title ay isang titulo ng lupa. Bakit pagdating sa kanyang desisyon, Karaol, nakalahad na ron na dahil meron siyang, pinakitang ebidensya na ito nga yung certificate of title, Karaol, siya na raw ay nagmamay-ari ng lupa. Ayan, Karaol, ang nangyayari talaga ngayon sa buong Pilipinas, sa korte. Kaya dito, Karaol, naging daan ito, Karaol. Itong desisyon na ito na maghatid ng matinding takot doon sa pamilyang wala na nga makain, Karaol, ay sisirain pa ang kanilang bahay at aagawin pa ang kalupaan. Nitong mga kaawa-awa nating mga kababayan, nitong mga taong mandarambong ng lupa, na ang dala-dala lang pala sa korte ay isang certificate of title. Kaya dito, Karaol, kaawa-awa talaga rito ang mga mahihirap. Kaya ito, Karaol, parati natin ito tinatalakay para tumalas ang pag-iisip ng ating mamayan ukol dito sa mga maling gawain sa proseso sa korte sa pagdinig ng mga kaso hinggil sa lupa, sa pag-aari ng lupa. Karaol, kung ang certificate of title nga na may pinanggalingan titulo ng lupa, Karaol, eto na yung talagang kunyari, tayo may hawak na certificate of title na TCT 408, 498, 407, 409, Karaol, hindi pa rin ito maaaring gamitin bilang titulo o pag-aari ng lupa. Ayun ang, Karaol. Kasi, ayon sa batas, ang mga sertipiko, ebidensya lang ito. Ngayon, gaano pa kaya kung ang isang certificate of title ay walang pinanggalingan o walang pinagbasihang titulo ng lupa? Na kung tawagin natin, ito mga certificate of title na ito na walang pinangbasihang titulo ng lupa ay untitled certificate o sertipikong walang titulo ng lupa. Napakalinaw naman ang isinasaad ng batas natin, Karaol, na a certificate of title is a mere evidence of ownership. Ayun. It is not the title to the land itself. Ayun. Kaya tayo, Karaol, maski meron tayong hawak na TCT natin, na talaga may pinanggalingan titulo ng lupa, pero hindi pa rin ito sinasabi ng batas na pwede mo nang gamitin na titulo ito. Hindi pa rin, Karaol. Hinahanap pa rin talaga rito titulo ng lupa. Sapagkat Ayun. ito, napakalinaw, ebidensya lang ito. Hindi mismo ito ang titulo. Kaya tayo, Karaol, meron na lehitimong certificate of title na hindi pala ito pwedeng gamitin na bilang ownership ng lupa o pag-aari ng lupa o titulo ng lupa. Gaano pa kaya etong mga sertipikong ito na walang pinanggalingang titulo ng lupa? Ang, Karaol, ang bulok na sistema na umiiral dito sa ating judiciary sa korte sa labanan sa lupa. Kaya ito, Karaol, ay parati nating iginigiit sa ating isipan ng ating mga mamayan kasi kawawa tayo, Karaol. Pwede naman, maski hindi pa kayo na-adapt ng akopyado, maharlikans, kaya ng clean title movement, sabihin nyo sa judge, may batas ho tayo na ang taong nag-aangkin ng lupa, dapat niyang ipakita ang kanyang titulo ng lupa kung saan nakasalig ang kanyang karapatan. Kaya dito, Karaol, ang judge medyo maalarma na. Sabihin niya, mukhang may alam ang taong ito. Katulad yung nangyari dyan sa tao natin sa Binangonan, kay Willie Atilio, Willie Galliano. Sinabi niya, Judge, ang sinusubiti lang nitong kalabang ko, sertipiko lang, hindi naman yan ang titulo ng lupa. Yan ang sabi ng Judge sa kanya, bata, mukhang may alam ka. Tingnan niyo yan. Kaya dito, Karaol, maski wala pa kayong ibang lalaban ng dokumento, sabihin nyo, Judge, pareho lang kaming walang titulo ng lupa Anong karapatan niya? Magsampa ng demanda sa akin. Ayun. Ayan yan Pareho wala kaming titulo. Judge, hindi titulo yung sertipiko niya.
Oo, basahin nyo ang ang batas natin. A Ayan. certificate of title is a mere evidence of ownership. Oh. Judge, ito pang matindi. It is not the title to the land itself. At Hindi saka, yan mismo judge ang titulo. idagdag mo pa Kadani. It's Oo. not a source of right. Kaya wala siyang karapatan na angkin yan. Ayan, Karaul eh. Kaya ang isang tao, Karaul, ay naghahain ng demanda sa korte, Mm. lalo na sa ukol sa palupa. Dahil sinasabi niya aba, akin yung lupang yan, umalis kayo dyan. Kung hindi, didemanda ko kayo. Mm. O sapagkat meron akong titulo ng lupa. Pero Karaul, tignan mo, yung kanyang iwiniwagayway, titulo ba? Hindi Karaul eh, napakalinaw. Certificate of title lang. O, tignan niyo yan. Na Mhm. hindi pala yan kinikilala ng batas na ownership ng lupa. Ayun. Sapagkat yan ay isang ebidensya lang. Hindi yan mismo ang titulo ng lupa. Ayan. Ngayon, bakit naman ngayon, Karaul, ay ginawang titulo o pagmamay-ari ng lupa itong certificate of title doon sa desisyon ng korte. Ayan. Dapat ay mangilabot naman itong judge na ito sa kanyang ginawang panghasik ng takot sa maling pagdedeklara ng certificate of title ay pag-aari na ng lupa para ma-demolish itong maralita nating kababayan, Karaul. Ayun ang nangyayari ngayon. Totoong-totoo nangyayari sapagkat karanasan natin yan. Mas naghahasik pa ng mas matinding takot, Karaul. Itong ginawa ng judge na ito, kapag dumating ngayong, magde-demolish at madadagdagan pa, Karaul, ng mas higit pang matinding katatakutan Mhm. kapag nandyan na rin yung mga kapulisan na mag-a-assist sa pagdurog ng kabahayan, kasama na rin ang pagdambong ng kalupaan pabor doon sa taong wala naman palang talagang pag-aari ng lupa. Mm. Ngunit, Karaul, lumalabas na itong taong ito na nagdemanda ay naging may-ari ng lupa dahil nga sa manipulado, hindi makatuwiran, hindi makatao, at hindi makadiyos na desisyon na ginawa ng isang judge laban doon sa kaawa-awa nating mahirap na kababayan. Ayun. Ayun yung Karaul. Yung mga taong lumapit sa ating Karaul, ganyan na ganyan, Karaul. Ito sinasabi ko, Karaul, isang ito, katotohanan na nangyayari talaga sa korte. Sige, subukan yung mag-obserba kayo, pumunta kayo sa korte, Karaul. Yung mga listeners natin, mag-usyoso kayo. Hindi naman kayo babawalan eh. Pero sa panahon natin ngayon, Karaul, pandemic kung minsan, Karaul, sakwa na lang yan eh. Oo, sa video na lang yan, Karaul eh. Mm. Oo. Kaya dito, ay pag bumalik tayo sa normal, subukan niyo pumunta sa korte. Tingnan niyo, piliin niyo sa may kaso ng lupa. Nakalagay naman doon sa pintuan ng korte, yung mga kaso eh. Ayan, masasaksihan niyo na etong certificate of title, parang lumalabas na titulo ng lupa. Oo. Kaya, ito Karaul, itong matinding problema natin ngayon. Mas higit na mas problema ito sapagkat dito Karaul nakasalalay ang kinabukasan ng ating sambayan ng Pilipino dito sa sinasabi nating pag-aari ng lupa. Ayun yung Karaul. Ngayon, gusto kong balikan uli natin itong PD 892 Karaul. Kasi may gusto pa kong liwanagin ukol dito. Na ito Karaul, hindi napapansin ng karamihan. Oo. Mm. At kung atin pang susuriin ng mabuti, ang isinasaad ng PD 892 na ito ay Karaul maski hindi na ilagay sa PD 892 na ito yung discontinuance of the Spanish mortgage law o ang pagpapahinto ng pamamaraan ng pagrerehistro ng Espanyol. Ito yung tinatawag nating Spanish mortgage law. Mhm. Ito yung pagrerehistro noong panahon ng Kastila sa ilalim ng mortgage law. Ayan, sapagkat nang ipinatupad ang Torrent system bilang muling pagpapatala o re-registration ng mga Spanish title, ay automatikong huminto na rin Karaul ang Spanish mortgage law. Ayun. Wala na nagaganap na rehistrasyon sa ilalim ng Spanish mortgage law. Automatic huminto na ito. Sapagkat ito, naganap lang Karaul, panahon ng Kastila. Kasi may panibago na nga tayong sistema.
sa pagpaparehistro. Ito yung torrent system. Kaya dito, Karaol, ang dapat lang dito, hindi tayo sa nagmamarunong Karaol, dahil ito naman talaga, sinasaad ng batas, dapat dito, discontinuance of the Spanish title bilang ebidensya doon sa land registration proceeding. Hindi na kailangang sabihin pa discontinuance of the Spanish mortgage law sapagkat automatikong nawala na ito para uli noong ipasok na ang torrent system sa ating bansa noong 1903. Wala na yan. Hindi na umiiral. Automatikong hindi na umiiral ang Spanish mortgage law. Ayan yung Karaol. Kaya ito Karaol, nililinaw lang natin mabuti para ay masundan ng malinaw ng ating mga taga-subaybay yung ating mga tinatalakay. Ngayon, ano ang katunayan na hindi pinawalang bisa ni Marcos ang mga Spanish title, Karaol? Kasi sinasabi nila pinawalang bisa. Kasi ito Karaol napakarami ko Karaol na na-encounter pa. Ito mga nakarang araw lang Karaol sabi siya pinagtatawanan pa tayo kasi abogado Karaol pinawalang bisa na yung Spanish title yan Karaol, ayun na naman ang sinasabi nitong isang abogadong to, ayoko nang banggitin ng pangalan. Kaya dito Karaol, ay gusto kong linawin ulit Karaol na hindi kailanman talaga pinawalan ng bisa ito. Maling interpretasyon lang naman talaga nitong mga bumasa. Ayon sa PD 1143 ni Presidente Marcos na in-issue noong May 28, 1977. Karol, kaya ko sinasabi ito kasi gusto kong linawin sa ating mga listeners na talagang hindi pinawalang bisa ni Marcos ang ang Spanish title. Sa pagtatandaan natin, yung kanyang PD 892, naganap ito, February 16, 1976. Pero Karaol, meron pa siyang PD 1143, May 28, 1977. Ito pagkaraan ng isang taon. Ang sinabi niya rito Karaol, sa Section 8 ng kanyang PD 1143, the title to represent Parcel 1 and Parcel 2 of the Philippine Archipelago is Titulo de Propiedad de Terrenos of 1891, Royal Decree 01-4 Protocol. Tingnan nyo Karaol, nilinaw pa rin ni Presidente Marcos talaga ang Spanish title Karaol ay epektibo pa rin ito. Kaya nakalagay dito, the title. Alam ni Marcos, titulo to represent Parcel 1 and Parcel 2 of the Philippine Archipelago is titulo to de Propiedad de Terrenos of 1891, Royal Decree 01-4. Yan Karaol, Spanish title din yan. Ayun. The whole archipelago ang sakop. Itutuloy ulit natin ito Karaol bukas kasi wala na tayong oras sa Karaol. Kaya makinig ulit ang ating Sa Lunes na, kadani. Sa Lunes na ulit. Sa Lunes na pala, Karaol. Sige, para matutunan nila na mas malalim itong ating tinatalakay na ito. Maraming salamat sa inyo, Karaol. At gayon din sa lahat ng ating taga-subaybay. Okay. Salamat din. Si Kadani Prenesas. Kawili, salamat Happy New Year Maraming salamat din Karaol sa lahat ng tagapakinig. Happy New Year din Karaol sa lahat ng Happy New Year lahat sa inyo. Dito lang tayo tututok sa DCRJ 18 evening umaga, alas 5 hanggang alas 7 programa natin sa UGA Mamayang Panggobyerno. Good morning sa inyo. Visayas ang Mindanao, maraming salamat din. Happy New Year. Okay. Susunod na po si Doña Carmen Ignacio at si James Godyo. At syempre, sa Lunes na pala tayo babalik dito sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Maraming salamat at Happy New Year po sa ating lahat. At siyempre, magandang umaga, Raul Verdudazo po. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.